Reg is a cheerful and independent person. She loves traveling and exploring new places. She loves discovering new things and listening to people. She have tried a lot of arts and crafts in her life, but ang hirap kasi na crocheting stuck with her, especially that her grandmother used to teach her when she was a little girl. It's a therapy for her whenever she does her crochet projects. Her most popular crochet art are Pet Hat and Mr. Pototoy. Papakita mo ba si Mr. Pototoy mamaya? Yan. She also organized one-on-one and group workshops. She is continuing the legacy of her grandmother through her modernized crochet art. And to talk about, it started because of a failure. So bagay na bagay pang business, no? Let's call on, guys, and palakpakan natin si Reg Sebayan. Ayan. Hello, good evening, everyone. Kinakabahan ako pero kaya ko to. Anyway, so bakit ito yung title ko? Malalaman nyo later on. And also, sino ba ang interested malaman yung kwento ni Mr. Pototoy? Sagot naman kayo dyan. Woo! May audience! May sarili May live audience. Ayan, so, yan. So, meron mga, dyan, nag-comment. And hello also to I'll try my best to speak English, but you know already. Anyway, so, start ko lang yung story with, this photo. Ay, hindi pala. Bago pala ako mag-start ng story, magpapakilala ako kahit chinika na nila yung story, yung about me. So, hello guys. I'm Reg. I am a crochet artist, multi-potentialite, a lady in her 30s. Hindi lang masyadong halata. And kung may makuha man kayong any value in this talk, tag me at Reggie's Heart and at Crochet Yarn, AA, yan. And of course yan, simulan ko na. So, simulan ko dito sa first photo na to. Yan. Thank you talaga sa Instagram stories para nabalikan ko lahat ng mga stories na to. Sa paggawa ng slides. Anyway, so, if you're not familiar with this photo, ito yung, sa insurance industry kasi, merong bootcamp na tinatawag. Dito dinadala yung mga tao, ay yung mga agents na hindi masyado nagpo-produce ng mga cases, ganyan, yung hindi umaabot sa quota. So, napunta ako dun sa point na yon. So, this is in April 2021. So, after April 2021, meron kaming 3 months to at least produce something, nakalimutan ko na yung amount, pero basta magpo-produce ng ganong amount. So, after that 3 months, nakapag-produce naman ako, guys. Napunta pa nga ako dun sa most lives insured, kahit 1 life lang yan. Pero, that was July. I mean, parang nakapagpasa ako ng June. Tapos, nung July, hindi ako umabot dun sa quota. So, eventually, na-delist ako. So, yun yung dahilan, or yun yung reason why yun yung reason bakit na ako nag-fail. Kasi nawala ako dito sa industry na to. Nawala ako sa industry na to kasi hindi ako umabot sa quota or hindi ko na-reach yung minimum standard nila. Anyway, so, dun ako ulit na hindi naman nabuhayan. Parang, syempre, nawalan tayo ng anything na gagawin. So, syempre, mag-aano tayo, we're gonna redirect ourselves. So, dun ako napunta sa dati kong hobby na tinuturo sa akin ng lola ko when I was younger. Yun yung crocheting. So, ito yung crocheting. Reawakened hobby siya for me. Kasi nga, nung bata ako, tinuturo siya ng lola ko. And, syempre, elementary, high school, tinuturo naman niya sa school eh. So, refresher lang nung eventually, nagkaroon ako ng time to do it again. And, itong photo na to, nung time na yan, parang meet up namin ng mga single friends ko. Nangutang pa ako kasi ayaw mag-push through ng ATM ko. So, yun. So, reawakened hobby, wala lang. Gusto ko i-try ulit. Gusto ko mag-crochet and all. And then, after nyan, dahil nga nasa passionate creators tayo, gumawa ako ng page. Hello, masyadong supportive yung mga tao dito. Gawa lang tayo ng page. And wala talaga akong plan
anything about it. Gusto ko lang i-put up doon yung mga nagawa ko or yung mga photos ng mga crochet art ko. So, it started with the name Crochet. Krowshey. Yan. So, syempre, medyo binibuhan na rin natin ng konti. Gumawa na din ako ng pa-sticker, ng pa-thank you card, ng earrings card, and all. Ayan. And also, nung nagsisimula ako, this is July, around July to August, meron ako syempre mga pinadalahan na friends. May mga pinadalahan akong friends, katulad nila Ate Dia. One of the closest friends na OG dito sa Passionate Creators. Pinadalahan ko si Ate Dia, sila Kat, and her son, Waki. And also, kasama din sa mga napadalhan ko, si Louie, na wag po kayo magugulat dun sa video niya. Rinig ba, lad? Hindi yata. Share sound. Share sound, lad. Kasi tuwang-tuwa si Louie dyan. Wait lang, Raja. Okay. Reshare ko. Ayan. Ako ba? Ay, go. Reg! OMG! Super thank you! Medyo matagal ko pa pinigure out sino to, pero sino ba nagkasabi ng Love Love? Tas kulay ng brand mo to. Ready! Sobrang solid mo, Reg! Ako to, suotin ko to, Reg. Hindi lang ako maayos pa yung mukha ko. Ayan, actually hindi ko sinasadya na hindi ko lagyan ng name. Pero na-happy ako na naalala ni Louie na ako yun. Na ako yung nagpadala. Although si RX kasi yung kachat ko na may mapapadala ako or something. Ayun. And also, isa din sa mga nabigyan ko is si Nikki. Sama yung son niya na nakalimutan ko tuloy. Si Gavin. Ayun. So, yan. Yun yung mga few friends na nabigyan ko when I was starting. Then, ito, isa sa mga friend ko na itago natin sa pangalang Faith, ang pumilit sa akin na gumawa ng Shopee account dahil ayaw niya magpalalamove. So, I created the Shopee, tapos I also uploaded photos of my products, ganyan. And ito din yung mga few orders na from the Shopee account. And then, ito talaga yung memorable. Ang pinaka-favorite kong model, na parang sa tuwing ipopost ko yung picture niya, mas madami pang likes kaysa sa mga pictures ko. So, use it to your advantage. This is my niece, Ella. Sa lahat na lang ng pwede kong ipa-model sa kanya, go siya. Kasi, kaartehan, ganun, mana sa tita. Ayan. So, ito din yung, when I was starting, ganito lang yung yarn area ko, yung lagayan ng yarns, ganyan, and all. And of course, 2021 pandemic, lahat ng time ko na pwede kong, since nga wala akong masyadong ganap, lahat ng time ko binuhos ko sa pag-attend ng kung ano-anong mga business webinars and all. Napuntahan ko yung, in-invite ako ni Coach Ayat sa isang business workshop. Tapos meron din yung parang mga business owners na workshop din. Also, na-meet ko din si Coach Andrea Alvarado. Nahatak pa ako sa BNI Hawk. Sangkap. Ayan. And also, isa to sa mga small group namin sa isang ina-attendan ko din sa SLS. Ito yung isang small group namin. Kasama namin din si Cynthia and si Viv. Yan. And, ayan. Ito, very memorable na video or na time ng buong kwento ng crochet. So, play ko lang. Lad, play ko ba? Ayan. 2, 1... Ay, wait, ikakwento ko pala yung backstory. So, ito yung parang nag-invite yung isa naming friend dito sa Passionate Creators ni si Bri, dun sa bago niyang studio. So, sa sobrang, random content creators, gumawa kami ng videos promoting our businesses. Kami-kami, sila-sila din yung nag-video, kami-kami lang din yung guest. Ganun lang yun. Yan, so ako yung isa sa mga gines ni Mel, and dito din basta, panoorin nyo na lang. Action!
Okay, kayo ba mga fellow viewers ay merong walang magawa sa bahay ngayon at naghanap kayo ng magawa pero wala kayong budget. Pero ngayon, nandito sa atin si Reg para bigyan tayo ng isang activity na pwede natin gawin sa bahay na swak sa budget. Reg? Hello! Itong nasa harap natin. Okay, so ito mga yarns, different kinds. So ito yung acrylic, ito yung mercerized. Mercerized. Yarn. Pakailan mo ba? Ang dami, ano ba? Try ko pigilan. Acrylic yarn? Tuloy. Ito yung multicolored yarn. Yarn? Ayun yung tatapos mo yarn. Yarn. Business yarn? Yeah. So, Yarn. Business yarn. Dapat yun na yung business. Ayun nga, yung business name ah. business yarn. Business yarn. Crochet yarn. Tapos ito po yung mga hook. Hook? Hindi ka pair dyan Hindi ka pair. Ang depressing Nahook ba sila dyan? Different sizes. Yun lang. Parang nagmo-moment. So ano ba yung tawag sa paggagawa nito? Crocheting. Crochet. Okay, thank you for volunteering. Meron tayong isang volunteer dito na gusto mag-try mag-crochet. Okay, ano ka Google? Yes, mag-crochet! Okay, ngayon tuturuan na tayo ni Red. Ang ating volunteer na nagangalang, dito po. Spider-Man. Okay, tuturuan tayo ngayon ni Red kung paano nga ba mag-crochet. Ikaw ba? Ikaw? Galing ang dentist ko ah. Okay, Red, ano ba tawag dito? Pansutok o ano? Okay, tuturuan si... Si Jerkoy Cutie. Jerkoy cutie. Meron ka bang gusto batiin, Jerkoy Cutie? Hi sa mga family ko. Ano sabi niya? Ang ganda kasi ng background music. Nakaka-energize. Okay, Reg. Order tayo ng hikaw. Ano yung... Pwede pants? Gusto mo ba pink? Pink. Basta yung special parts yung makakandi. Ito. Special. Meron ba tayong questions from the audience? Thank you for Meron pa, volunteering, wala. Wala, Hannah. hindi gamit ang lola ko. Alala ko. Gusto ko yung mahupya talaga. Earmuffs. Doon sa mga call center, di ba? Another question from our audience now, Ian. Tuloy nyo lang yarn. Maganda yarn ginagawa. Tama na. Tama na yarn. Okay. Thank you for our volunteer. Ito nga pala yung magiging end product. Galing ako, di ba? Yes. The power of Yarn. technology. Yarn. And ito po. Ayan. So, Reg. Ayan. So, because of this meetup, nabuo or na-rebrand yung aking business to Crochet Yarn. Pataas daw. Sila yung nagsabi na crochet yarn? Ganon, crochet yarn. So, every people na binabasa yung name na yon tapos mababa yung energy, kino-correct natin. Mali. Dapat pataas. Crochet yarn? Ganon. Ayun. So, after that, nagtuloy, ito actually, syempre, sobrang, ano tawag dito, parang tayo-tayo production, so one-man team. Pero nagpatulong ako sa friend natin na si Faith, na mag-shoot din ng ibang photos, yan. So, mga sariling sikap na mag-photo ng mga picture, ng mga products and all, ganyan. And of course, bago mag-end din yung December 2021, may mga humabol din ng mga orders, ganyan. Ito, kwento ko lang, yung pangatlong photo dyan, si Daisy, a friend of mine from MaxiCare. Sabi niya, uy, Reg, ang ganda ng headband mo, ganyan. So, pwede pa order? Sabi ko, sure, sige. Tapos sabi ba naman, kaya lang, Reg, kailangan ko kinabukasan na kasi paalis na ako sa beach trip. So, okay, sige. Wait lang check ko yung ganito. Sige, pwede, kaya yan. Napuyat ako para lang tapusin yung headband. Tapos pinadala ko kinabukasan. Ganun yung story niyan. Ayan. So, kahit December 24, nagpapadala pa ako ng
ano tawag dito, ng parcel para lang mahabol bago mag-Christmas. And then, yun, wait lang. After December, medyo nag-lie-low ako actually. Even though may mga umu-order, parang na-feel ko, parang dinout ko medyo dinout ko yung sarili ko. Na parang, ay, parang wala naman masyadong bumibili or something, parang hindi para sa akin. Parang wag ko na kaya ituloy. I was at that point. I was doubting everything about myself, about everything. Actually, isa sa mga part na to, ano na pala yan, around November, parang few months before pala nitong December, meron ako inattenan na webinar, na ito is sobrang random. Minessage ako ni Nikki, sabi niya, uy Reg, meron kaming webinar na hindi pwede yung core ng PC. Pwede ka ba? Sabi ko. Tapos pagtingin ko dun sa date na binigay niya, o sige, G, pwede ako niyan, ganyan. Nahatak ako, kinabukasan, nandun ako sa webinar na yon. And that webinar was SLS, where Benjo was talking to me. And then parang sabi ko, sobrang distracted pa ako nung mga times na yon. Pero I was still sharing syempre, nagpa-participate pa rin ako. Kasi syempre, sayang din yung opportunity na binigay sa akin nila Louie, nila Lad, tsaka nila Nikki. Kasi nga, sobrang kalad-karin ko, I was there a day after. So, yan, I was doubting myself, ganyan. I was doubting the brand or the business. Sabi ko, kaya ko ba ituloy? But because of parts of the things that I learned in SLS, because parang madaming siyang na-share about personal development, na parang binuboost niya yung binuboost niya yung confidence ko to continue what I started. But sabi ko nga, nag-lie low ako from January 2022. Kasi parang yun nga, medyo slow yung sales and all. Tapos, bumalik lang ulit ako ng around July 2022. So, ito, nag-rebrand na din ako. Parang sabi ko, okay, ready na ako ulit. Ready na ako to push through with the brand, with the business, and all. And isa sa mga nag-trigger ng pag-rebrand ko was because gumawa kasi ako before ng hat, yung green hat ko. Tapos, isa sa mga friends ko from PC din, pero kasama ko din siya sa Cloud Studio before, was Kukay. So, nag-order siya. Sabi niya, uy, Reg, gusto ko ng hat mo, order ako. Sakto, magkikita kami kinabukasan. So, ayun, napuyat na naman tayo gumawa ng hat para tapusin yung hat. And also, kasi nga, isa sa mga love language ko talaga is something custom na binibigay sa mga friends, family. So, I gave a custom sablay and sunflower for my pamangkin na graduate ng UP noong August 2022. Yon. And of course, yun nga, sabi ko nga, diba, medyo slow. Pero nung nag-start ako ulit, nung bumalik ako ulit, may mga tao talaga na parang magtitiwala kahit papano, pero unti-unti. So, isa sa mga nagtiwala ulit was Hannah. Hannah ordered 30 pieces of lanyard. Kasi parang ipapamigay namin for our outreach program sa may Parañaque area. So, yun, 30 pieces, lahat yun, hindi yun sponsored, lahat paid. So, I was happy. Sabi ko, okay, push, ganyan, tuloy-tuloy na natin to. And then, ayan. So, a day after naman nung outreach namin, meron akong bazaar. So, ito, bazaar, sabi ko, actually, yung kwento before that bazaar, sabi ko, naghahanap na talaga ako ng something na parang hindi kasi pwede na parang lahat online eh. Kasi lahat naman lumalabas na nung time na yon. So, naganap ako ng bazaar, tapos nakita ko tong Greenfield Bazaar, and then I tried, applied, and then natanggap naman. So, first bazaar ko, supposed to be was August 7. Sobrang ready ko pa, nakamaleta pa ako, guys. And then, nung August 7, pagpunta ko doon, ang aga ko pa. Sabi dun sa letter, ingress, 12 p.m. Ganyan. Eh di maaga tayo, bibo eh. Nandun ako 11 something. Akala ko kasi ganun yung mga tao, sobrang aga. So, nandun ako. So, nagantay lang ako ng mga tao na parating. And then, mga around, kasi 4 p.m. yung event, mga around 3:30, biglang bumuhos yung ulan. Bumuhos yung ulan, eh dun sa area na yun, kapag umuulan, medyo maputik. So, sobrang dumi. So, I mean, sobrang
flooded na yung area. So, nag-text yung organizer, canceled yung event. Sabi ko, ba yun? Parang may balat ata ako sa pit, parang ayaw ko pag-bazarin, sabi ko. So, after nun, after nung event na yun, kinary over naman ng organizer yung payment ko for the next event. So, actually, before ako mag next event, yung mom ko kasi, pinapauwi ako sa province kasi may mga kailangan akong asikasuhan sa probinsya na kailangan ko pirmahan. So, umuwi muna ako sa probinsya. And then, syempre, pabibo nga tayo, nag-uwi ako ng yarns sa province. Kasi kailangan ko gumawa ng mga madaming hats para madami ako ibenta din sa next bazaar ko. So, yun, nung umuwi ako, nakagawa ako ng, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 8 hats, tapos 9 coasters. Tapos, yun yung binenta ko sa next bazaar ko. So, ito na yung official first bazaar ko in Greenfield, August 22, 2022. Ay, ganun pala. Yan ka na napansin yun. Tapos, isa sa mga first few visitors ko was Mel. Yung nag-host kanina nung video dun sa namin, dun sa Cloud Studio interview. And nandyan din si Hannah and Well, and also si JJ kasi pinick up niya yung order niya na blue hat. Yan. And then, syempre, pabibo nga tayo. So, tinuloy-tuloy na natin yung bazaar. Every weekend, nagbabazar ako. August 29, September 3. Thank you talaga sa Instagram stories for all these dates. Ayan. So, nag-bazaar din ako sa Intramuros. Nagbazar ako sa Tutuban. Ano lang, push lang ng push. Ganyan. And then, isa sa mga bazaar ko, may na-meet akong person. Sabi niya, uy, gawa ka naman ng mga hats for pets. Ganyan. Sige, sure. Ganyan. So, trinay ko mag-search kung paano ba yung hat, pet hat, ganyan. Kaya lang, yung model ko, na dog na kuya ko, uncooperative. So, ganyan yung mga photos. Pero okay na din, cute naman siya. Ayan. So, ganyan yung photos. Wala lang talaga akong choice. Hindi ko naman pwedeng i-model sa sarili ko kasi pang pet hat nga. Ayan. So, yun. Dun din nag-start yung pet hats. After nun, nilabas ko lang din siya sa mga bazaars ko, ganyan. That time, wala pa naman masyadong pumapansin kasi wala naman akong model. Basta nakalapag lang siya sa table and all. And then, syempre, sa sobrang pabibo nga natin, kailangan natin nag-upgrade. Isa kasi yan sa mga feedback sa akin ni Faith. Uy, ganito gawin. Magdagdag ka ng salamin, ilaw, blah, 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 ng card, and all. So, syempre, nag-upgrade tayo. Ayan. Ito, isa sa mga favorite clients ko. Kaibigan siya ng mama ko. And then, actually, yung first message niya sa akin, uy, Reg, ang ganda ng hat mo, order ako. Sige po, ganyan. So, hat lang yung umpisa. Until, sabi niya, uy, Reg, dalawang hat na pala. Ay, Reg, dalawang coaster pa pala. Tsaka isa pang phone case, dalawang phone case. Yon. And eventually, umorder siya ng umorder. Tapos, buti pa yung hat nakarating ng Baguio at buti pa yung hat nakarating ng Connecticut, US. Buti pa yung hat. Ayan. And ito, isa sa mga good friends ko naman from way back when I was working, si Jens. Ano lang din to, medyo binudol ko. Sabi ko, order ka naman ng hat niya. O sige, order ako black. Ang bilis kausap. Ayan. So, syempre, nandyan din si Faith na sinama ko na actually, ito yung nahihiram lang ako sa kanya ng book before para gamitin as model din sa book sleeve ko. Kasi wala pa ako nung How to YOLO Wisely before. Yan, ayan. It's also mga naging controversial na ginawa ko. Ginagawa ko to nung nag-outing kami ng PC. Natatawa ako kasi pinapakita ko lang naman kay Ladnon, pinapakita ko kay Coach G. Ano ba yan, Reg? Ganyan. Wait ka lang, gano'n, sabi ko sa kanila. So, ito kasi, request to ng isa kong client. So, sa mga hindi familiar, penis warmer. Ginagamit daw to sa mga malalamig na lugar para sa mga, alam niyo na. So, gusto ko yung tawa si Ruru. Ayan. So, isa to sa mga nag-controversial products. Pero,
natatawa ako kasi finorward sa akin nung nag-order yung video na reaction nung pinagbigyan niya and tawang-tawa ako, bawal lang i-share. May NDA. Ayan. And of course, ito Ito naman, coaster ay... Wait. Ito isa sa mga lady boss na super lods ko, si Riza Lana. So, nung na-meet ko siya sa NBU, wala lang, nagbigay lang ako ng gift. Hindi ko naman in-expect na ipopost niya eh. So, yun, pinost niya. Ito naman, coaster I got from Crochet Yarn. Ang cute to! I love how it's so bright and fun. This is from Reg. She also gave me a letter. Thank you so much. And I also got earrings. Maraming salamat, Reg. I appreciate you. Oo, hindi daw tumaas yung, hindi ko pa kasi siya na-inform. Sorry na. Ayan. Ayan. So, next naman, ayan, isa din to sa mga favorite clients ko, si Coach G. Ayan, isa sa mga good supporters din yan. Parang sa lahat ng mga friends niya, pinapromote niya ako, ganyan, and all. So, yan, si Coach G yung order ng coasters for her family. And also, meron pa nga siyang order ulit, coaster ulit. So, yun. And yan, tuloy-tuloy lang din yung orders after. Yan, meron akong bag na bucket bag. Tapos bumili din si Ate Mai ng mga coasters, turtle coasters, and all. Ayan, ito lang din yung mga few boodles ko and mga yarn hoarding sa aking favorite yarn store, sa Lots of Yarn. And ito, actually kwento nito, naalala ko kasi to. Merong NFG meetup. Sabi ko, uy, shucks, madami ako mamimit doon. Kailangan, naman tayo, pa-Vivo. So, few days before, nagpa-print ako ng business card. Sabi ko, kailangan may maibigay ako or something, or kailangan mapakilala yung brand ko. Sa sobrang Vivo ko, sinuot ko lahat halos. May hat ako, may bag ako, meron akong book sleeve, at meron pa akong coin purse. Saan ka pa? So, yun, sabi ko nga, dun sa caption, you can never have too much crochet yarn items. Yeah. And also, isa to sa mga, actually, medyo malapit sa puso ko lahat ng projects. Pero ito, kasi out of nowhere, isa to sa mga different hat na nagpagawa. Sabi niya, parang nakuha ata niya to sa isang Korean star, ganyan. Tapos, yun, parang one day ko lang din to ginawa. Tapos nag-message siya sa akin. Cute naman daw. Dapat siya. Ayan. Tapos, syempre, dahil nga, passionate creators, branding. Kailangan maalala ka ng tao. Kailangan, pag nakita ka nila, ito yung naalala nila sa'yo. So, I created this hat way back in October 2022. Actually, medyo sinasadya ko na colorful siya para pagpasok ko sa isang anywhere, sa event, sa meeting, mapapansin ako. And of course, syempre, kailangan may branding t-shirt, crochet yarn, gano'n. So, yan yung sinusuot ko sa lahat ng bazaars ko. Kung paulit-ulit man, dalawa lang kasi yan so far. Magpapaprint na ako ng madami para pwede ko araw-arawin. Ayan. And ito yung actually, ito yung isa sa mga nag-boost dun sa pet hats. So, sinama ko ni Hana dun sa isang bazaar niya dito sa may show area. Tapos, naisip nila, isama yung dogs niya. Tapos, sige, lagyan ko ng hats, ganyan, ginawa naming model. Tapos, after nun, pumatok yung pet hat. Tapos, after nun, hinihiram ko na din yung doggo niya. Doggo nila. Sabi ko, hindi ko pa kaya mag-alaga ng hats, pwede pa hiram ng dogs. Yun. So, dito lang din siya nabuo or na brainstorm. And ito, isa sa mga biggest order ko, yung cousin ko na parang meron siyang group of friends sa office, ganyan, nagpagawa siya ng turtle coaster na colorful. 30 pieces to.
kasi pang gift, kasi ano to eh, around October, November, pang gift niya for Christmas. So, yun. Yan, ito yung end product. So, dalawang batch yan, iba-ibang color. Magkaiba lang din yung color ng head and legs. Gusto ko yung ang sipag ni Benjo mag-translate. Thank you, Benjo. Ayan. So, anyway, isa din to. Ayan. Kung naalala ko si Ruru kasi kinento niyan sa akin. Na-meet daw niya ako sa NAS. So, ito, actually out of nowhere lang. Parang few days before ko kasi nalaman yung NAS meetup. So, sabi ko, sige, gawa nga ako para something na mapapansin ako. Sa sobrang papansin ko, winatsup ko, in-email ko kay NAS yung photo na yan. And tapos, parang the day nung meetup, parang sinabi ng isa sa mga staff, oo, parang finorward daw yung photo ko dun sa group chat nila. Sabi ko, okay, I did well. Sabi ko, tama, nakarating naman kay Nas, sabi ko. So, after nun, nagbigay lang din ako ng hat sa kanya. Tapos, sinend sa akin tong photo na to ni Alex. Tapos, a few days after, may umorder. So, ito siya. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero siya yung umorder ng hat. Yan. So, ayan, nagtuloy-tuloy lang din yung orders. Nandyan si Well, umorder ng coin purse. Nandyan si Jay na umorder ng, ano tawag dyan? Bookmark. And then, ito, isa sa mga free hand ko din na, kasi wala akong makita online. Ano siya, two-tail Santa hat. Kasi ayaw daw niya nung one-tail kasi masyado ng, ordinary. So, you know. Tapos meron din ito parang from K-pop din ata to. Hindi ko kalala eh. Si Tata and si Koi. So, yun. Order naman to nung daughter ni Coach G. Ayan. Isa to sa mga pinakamahirap na nagawa ko. Andiyan ba si Jerks? Sa mga mahirap kong ginawa. Pero, na-happy ako nung na-happy naman yung baby girl niya nung na-receive niya yung unicorn na to. So, yan. Ginawa ko lang din yung unicorn. And then, nakalimutan ko pala ilagay yung baby girl na. Pero okay na yan. Ayan. Ito din, mga pahabol din nung December. Si Carla, nag-message sa akin, uy, Reg, gumagawa ka pa ba ng flower earrings? Ganyan. So, nagpahabol siya ng 3 earrings pang gift daw niya for her friends. And ito, yung nabanggit ko, isa to sa mga friends ng pinsan ko na nabigyan ng turtle coaster. And yung katabi naman niya is umorder ng hat sa akin na color pink. Ayan. So, supposed to be, December na nga, di ba? Busy na lahat ng mga tao. Supposed to be, hindi na ako bazaar. Kasi nga, parang hindi na ako makapasok sa mga schedule ng mga tao or dun sa schedule dun sa venue na yan. Tapos eventually, minessage ako parang a day before nung organizer, uy, Reg, masisingit ka namin dito. Sabi niya, o sige, go, push. Kahit konting mga items ko, meron pa naman ako dito. Tapos, syempre, dinala ulit natin si Zian, our favorite model. So, after nyan, ayun, nakarami naman tayo ng sales dahil kay Zian, cute kasi. Cute kasi. Buti pa yung mga model ko cute. Ayan. So, may mga bumili dyan ng mga hats. Parang naubos ko yata yung hats ko na naka-display. And then yan, pahabol din to na order ni RX, yung turtle amigurumi. Sobrang cute lang kasi sobrang liit niya pero wala. Cute naman ni RX din sa photo. Feeling ko na-enjoy naman niya. Ayun. And ayan, di ba nga napakita ko kanina yung yarn na lagayan ko. And ito na yung mga nabudol sa akin. And ito na yung itsura ng yarn, ano ba tawag dito? Yarn organizer ko na pa. Actually, ano lang to, improvise. Ano yan? Shoe holder ba yun? Basta yung lagayan ng mga sapatos. Ginawa ko lang siyang pang stock ng yarns. Tapos bumili lang din ako ng mga organizers and all. Yan. So, January, then, ito actually, isa sa mga malayong friend na actually. Actually, hindi nga siya super close friend eh. Isa sa mga supplier lang na kinuha namin sa isang birthday before.
ventriloquist siya. Tapos parang nakita niya yung pinost ko sa stories ko na dog coaster. Sabi niya, ang cute naman yan to order. Sabi ko, sige po. Sabi ko na, akala ko na may isa lang o-orderin. Yung in-order, 10. Sige, 10 dog coaster. Ayan, dog coaster. Yan. And, ito na. Wait. Wait. Nabitin kayo sa picture. So, ito na yung story. Ito na yung story ni Mr. Pototoy. So, nag-start siya sa itong mismong photo na to. Actually, ito yung backstory. Most of the crocheters na nakilala ko din sa sinalihan kong group was doing flowers, bouquets, and all for Valentine's. Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin for Valentine's na out of ordinary, different, ganyan. So nag-search ako. So nakita ko ito. Sabi ko, controversial. So, parang mako-curious yung mga tao. sabi ko, tapos naganap ako ng video, ng tutorial. Sabi ko, tapos, nung nakita ko yung video, sobrang dali. Sige, gawin ko. So, gumawa ako. Tapos, gumawa ko ng isa. Tapos, dinala ko siya dun sa bazaar ko. Sabi ko. Tapos, that same night ng bazaar, yung ate girl na to, binili. Hindi ko siya makikilala kasi nakamas siya. Pero, siya yung first person na bumili ng Pototoy. Sabi ko, gusto niya yan. Sige, gagawa pa akong madami. Gusto niya tong, actually, Feb 4 pa lang yan eh. Wala pang Valentine's. So, sige, may time pa ako. Sabi ko, sige, gusto niya yan Pototoy na yan ha. Gagawa akong madami. So, yan. So, ito yung first person na bumili ng Pototoy. Gusto ko yung in-expose ko siya. Sorry na. Ayan. So, syempre, naging all-time model si Zian sa lahat ng bazaars ko. Kasi nga, siguro every time na nandyan siya, siguro pumapalo yung sales ko mga around 2.5, 3K, ganun. Kasi parang isang pet hut pa lang or 3 pet hut kota na ako. Parang nababalik ko na yung pang-rent ko. Okay na yan, sabi ko. So, yun. And going back dun sa, ito. So, ito yung mga few people na bumili ng pet huts. Yan. And, ayan nga, diba? So, binibo na natin yung Pototoy. Sabi ko, gusto niya yan, ha? Madaming na-curious, ha? Ganyan. Pero, ayan. So, ito na yung mga bumili. So, in-expose ko na naman. Pasensya na. Pero nasa page ko naman yung mga taong yan. So, ayan. So, ito yung mga few people na bumili. Yung mga nag-uumpisa na i-promote ko si Pototoy sa Greenfield. Greenfield talaga yung nagsimula. Ayan. So, ito naman, itong girl na to, actually, na-meet ko siya dun sa December bazaar ko. Isa siya dun sa bumili ng pet huts. Tapos, hindi ko alam kung anong lahi niya. Pero, nag-i-English, nagkakaintindihan naman kami. Okay na yun, gano'n. Pero, isa siya sa mga person na parang random, na parang minsan, pag wala akong sales, nagdadasal ako, Lord, kahit isang sale lang, 2 sale, ganyan. Bigla siyang random na dadating, tapos bumibili siya ng random na item na nandun. Sabi ko, tapos okay, sobra. Sobra na yung, parang kukota na ako for today. Sabi ko, siya talaga yung isa sa mga naging suki dun sa Greenfield na bazaar. Yan. So, syempre, pabibo nga tayo, gumawa pa tayo ng mas malaki konti pa lang. So, ito yung next variant ni Mr. Pototoy. So, ito yung 8 inches. Yan, 8 inches. 8 inches yung nagawa ko. Tapos, yun, lang din, actually, isa lang siya na ginawa ko last time. Tapos, yung table kasi dun sa Greenfield, walang masyadong mga, patayo. So, ginaganon ko pa, inaayos ko ng positioning, para makita ng tao, ganyan. So, yun, inaayos ko lang din ng position. Tapos, ito, isa sa mga few, families na or mga bagets na bumibili ng products dun sa Greenfield. Wala lang. Share lang. Ayun. Ayan. Ito yung isa sa mga cute models
na bumili ng hats. Si Maddie. Yan, si Maddie. Tapos yung, itong may suot ng red, ito yung babae na suki dun sa dun sa bazaar ko. Dog niya yun. Dog niya yun. Ayan. Tapos, ito, isa sa mga, din, actually, ang umorder natin nito is from Patatas Fam. Nag-message lang siya, uy, Reg, kaya mo ba tong owl? Ganyan, sige. Minsan, kahit di ko nga kaya, umuoo na lang ako eh. Sabi ko, bahala na, pag-aralan ko na lang after, ganyan. Tapos, ito, actually, wala kasi akong mahanap na na free, na free tutorial. So, sabi ko, aralin ko na lang, ganyan, bahala na. Basta magbukang owl. Mukha bang owl? So, mukha namang owl, natuwa naman yung bumili. So, yun. Ayan pala, yung message niya sa akin, ang cute daw. Yun. And sabi ko nga, use to your advantage, yung mga pamangkin mong cute, yung mga pamangkin mong mas madami pang likes ang mga photos pag pinupost mo. So, ginawa ko silang model. Ayan, ito isa sa mga din to. Oo, Benjo, mukha siyang penguin. Sabi ni Coach Ron nung nakita niya, uy, ang ganda ng penguin na ginawa. Coach, owl kasi yun. Yan, ito isa sa mga pinost ko din to sa, actually to, inspired sa Patatas Fam. So, ginawa ko to, yung patatas na may message. So, meron namang dalawang umorder. So, thank you so much. Ayan. Tapos, ito yung mga few people who are na bumibili sa bazaars. Ayan. And ito, isa sa mga naging ko to, favorites na, actually napadaan lang siya sa Greenfield kasi galing siyang Cebu, sabi niya. Tapos dumaan siya, bumili siya ng tulip. Tapos nakita niya yung pet hat. Sabi niya, pwede din ba to sa sa toy? Sabi ko, syempre, kahit di na naman natin sure kung kaya natin. Oo, yung sagot. Oo, guys. Oo, sige, sure, ganyan. So, ginawan ko ng hat yung toy niya. Tapos, parang yan, nakita lang kami somewhere para i-deliver ko. Kasi uwi na din siya sa Cebu. Yan, ito, isa sa mga naging variants ng putotoy. Actually, ito, ginawa ko lang siya kasi bored na ako sa bazaar. Sabi ko, sige, gawa nga ako something. Kasi parang may dala ako na yarn. Gawa ko something. Gumawa ka ng putotoy earrings. So, itong earrings na to, actually, ginawa ko siya that same day. Tapos, yung kapitbahay ko na booth, actually, na to nagliligpit na ako. Tapos, yung kapitbahay ko na booth, sabi dun sa, tumitingin dun sa mga items ko, uy, oo, meron nga siya nung earrings na putotoy. Kasi parang tinitignan niya yung mga keychain. Oo, meron din siyang earrings. Etong ate girl nito, umalis na, parang pauwi na sila, ganyan. Tapos bumalik siya, sabi niya, hindi ako parang hindi daw siya matatahimik, bibilhin ka na yung earrings. Sige po, sabi ko. So, same night na ginawa ko yung earrings na yan, binili din niya. Ayan. And syempre, nagkaroon tayo ng different colors and variations. Meron tayong rainbow, green, pink, blue, and all. Ayan. And ito, isa sa mga freehand ko na freehand to na, gusto ko yung vegan po to. Paano yun? Ito, isa sa mga freehand ko. Ito, nag-send lang din siya ng photo. Sabi ko, sige, kaya yan. Kaya yan. Bahala na. So, freehand ko to kasi wala talaga akong mahanap na tutorial. Yan. Nagkaroon ako ng different experiments from octopus, from kwek-kwek, hotdog, frog. Yan. Tapos, ito din. Ayan, yung 8 inches. Wala lang. Share ko lang yung photo niya kasi yung cute niya. Ito, isa pa ako, chini-ka-chika pa ako. Sabi, meron ba yung yung darker color? Ganyan. Ayan, so, yan lang. And then, isa to sa mga memorables. Memorable story. Parang MC, hindi ko maalala kung anong MC. Basta, third day ng MC, di ba yun yung mga pabibong sayaw? Sabi ko, sige, go! Sige, go! Nandun ako, bahala na. Sabi ko. So, syempre, dahil nga, tayo, bibo, nakisayaw ako kahit nasa bazaar, guys. Nakisayaw ako, ganun ako, hindi ako makatodo kasi kapitbahay ako. Ayan.
And ito sa mga naging favorite ko, parang naging gift ko siya sa anak ng friend ko, si Darius, if you're familiar kay Darius. Yan. Yun yung naging gift ko sa kanya. Cute. Cute. Yan. And syempre, ilang oras ang isa. Balikan kita dyan, Benju. So, yan. Syempre, as we go along sa mga bazaars, ang dami din mga upgrades, ganyan, kung mga ano-ano. So, meron dito tayo yung keychain, lagay ng keychain, tapos may pailaw para kitang-kita tayo, yung bag. Tapos natutunan ko pa yung packing hack na vacuum, ganun-ganun. Tapos nagpa-print pa ako ng mga tarpaulin and all. And, sabi ko nga sa inyo, mas sikat pa si Pototoy sa akin. So, pinost ko siya sa Facebook and TikTok. Ayan, tignan na may mga 2K views, 7K views, gano'n. And ito, isa din to sa mga naging freehand ko na projects. I'm not sure kung kilala niyo to, si Abyss Mage? Fire Abyss Mage. Yun. Yan, Abyss Mage, sabi nila. Yan. Pinagawa lang din ng friend ko. Ito naman, inspired dun sa, kasi napapanood ko si Nia Nagararo, sabi ko sikat to, sabi ko baka may mga bumili, ganyan. So, gumawa ko ng cat ear beanie. So, yan, may bumili naman sa kanya dun sa bazaar. Tapos ito naman, yung story nitong dalawang girl na to. Ito, at saka ito, bumili sila for their friends. Actually, ito pala jowa daw niya ata. Ito, yan. So, pinanregalo nila si Pototoy. Oh, ganun na yung leveling ni Pototoy. Actually, nung parang medyo matagal kasi ako nawala sa Greenfield, may nag-message din sa page, sabi, kailan po kayo babalik ng Greenfield? Bibili sana ako ng Pototoy. Sabi ko, yan lang talaga naalala nyo, guys. Ayun. Siyempre, ito lang din, share ko lang din yung mga supportive friends na bumibisita and also yung mga people na bumibili din sa ating bazaars. Yan, siyempre, use it to our advantage. Gawa pa tayo ng madaming Pototoy. Ayan, ito din, actually on the day ko lang din to ginawa sa bazaar. Chika lang ako nung neighbor merchant ko. Sabi, uy, kaya mo ba gumawa ng Monstera? Ganyan. Sige, bahala na ulit. So, yun, gumawa ako ng Monstera na coaster na, yan, mukha bang Monstera? Ayan, syempre, the things that nag-give up natin, syempre yung time, umuwi tayo ng 12, ng late nights, ganyan. Ayan, ito din. Actually, ito, one of our events sa LEC, Life Engineers Community was, ayun, so parang, naging parang souvenir yung aking products sa mga speakers, sa host, yan. And ito na yung exciting chart. Ito yung 15 inches na nagawa ko. So, actually nandun ata yung date, hindi ko na mabasa. Pero parang actually sinasabi ko sa ibang tao, 2 to 3 weeks ko ginawa. Pero parang nung binalikan ko yung dates, parang hindi pala 2 to 3 weeks, parang 1 week lang ata, or a few days nga ata. Masyado akong minadali yung pagtapos. So, ito yung 15 inches. Tapos, dinala ko lang din siya sa bazaars, nag-enjoy na may mga tao, ganyan. Gusto ko yung palaki ng palaki, oo, tama, palaki ng palaki. Yan. So, nagpo-post lang din sila ng photos kasi nga, cute naman. Ayan, so ito na yung pinakamalaki so far. So, ito na yung 15 inches. Ito ata around, ito actually, naubusan kasi ako ng yarn. So, kailangan kong balikan yung store na pinagbilan ko. 30 inches na to. Ano na siya? Pillow. Pototoy pillow. Yan. Syempre, isali natin yung mga photos ng kaibigan natin sa passionate creators na actually, ito isa sa mga posts ko sa page na parang umabot ng 11K yung reach ko. Sabi ko, ano meron? Sabi ko, picture. Sabi ko, yun. And of course, yun nga, actually yung kwento nitong, wait lang, ano po yung next? Actually, ito, sige, ito muna.
yung isa sa mga friends natin dito sa Passionate Creator, si Mommy Tin, approached me. Actually, isa sa mga plans ko naman na talaga na mag-workshop and all. Pero si Mommy Tin lang yung isa sa mga nag-trigger. Sabi niya, uy, Reg, yung daughter ko, parang na-introduce to crocheting. Nag-one-on-one, workshop. Sabi ko, nasa plans ko na eh. Nasa plans ko na pero wala pa akong time to push. Sabi ko, sige po kahit wala pa akong wala pa akong backup. Sige po, Mami Tin, gawan ko pa ng package. Pabibili na lang tayo. So, gawan ko pa ng package. So, yun, parang a few days after, sinenda ko siya ng package, umuo naman siya, nagbayad siya agad. Tapos, nakita kami ni Isa, tinuruan ko siya 3 sessions. Okay naman. Actually, magaganda nga din yung mga nagagawa din niya ngayong plushies. Sinesend lang din niya sa akin. So, cute. Tapos, after nung one-on-one workshop namin, yung isang organizer sa sinasalian kong bazaar, naghahanap ng mag-workshop dun sa event nila. So, parang kinonect lang din ako. Tapos sabi, parang pwede akong mag-workshop, tapos pwede akong mag-display dun sa event. So, tinanggap ko, go push, ganyan. Bahala na, kahit parang first group workshop ko yun. So, yun, natuloy siya. And ito siya, natuloy siya sa Lucky Chinatown. So, nag-ingress ako ng 7 a.m. Ganyan. Ay, actually, parang 6 a.m. nga ata yan. Nag-display ako ng mga items, ganyan, and all. And, ayan. So, masikat ulit si Pototoy sa atin. Pinapost nila, and all. Tapos, ito yung naging workshop, na ginawa ko dun sa Lucky Chinatown. Sobrang cute nitong pa-souvenir nila na clock na meron pa akong logo. Yan. Ito yung mga first attendees ko ng workshop. Yan. Tapos ito lang din yung mga postings ng page, ganyan. Tapos yung mga umattend. Ito sila. Ito actually halos lahat beginners. Parang dalawa lang yata yung medyo marunong na. So medyo umabot kami ng 3 hours din sa workshop kasi nga halos lahat sila. Iniisa-isa mo, parang i-check mo kung tama ba yung ginagawa and all. Ayan, so syempre kung may Mr. Pototoy, meron din tayong variant. So gumawa ako actually hindi ko siya sariling pattern. Nabili ko yung pattern from abroad. So meron tayong binibining booby. At, ano yung tawag ko? Nakalimutan ko doon. Miss Booby at saka Binibining Booty. Yun. And ito, sabi ko nga, take advantage yung mga cute mong pamangkin to be as your model. Kahit minsan sila na yung nag-volunteer na magpa-picture. Yan. So, ito, yung story ko dun nga, diba, 2 weeks ako sa Lucky Chinatown and all. Tapos sabi ko, isa to sa mga naging, syempre, milestone. So, sabi ko, kasi nga, parang ang dami ko ding tinanim before. Sabi ko, diba, consistent ako sa pagbabazar and all. So, parang ito din, isa sa mga naging milestone ko. Yan. So, itago natin sa pangalang John Paul. Nag-message sa akin, uy, Rich, may mga ideas ako for your business. Pwede tayo mag-usap, ganyan. So, nag-share siya ng mga business ideas and all. Tapos, a few days after, nag-message sa akin yung friend ko from college. Hindi kami masyadong close, pero nakikita daw niya yung mga stories ko. Sabi niya, uy, Rich, ang ganda nung, Mr. Pototoy, ganyan. Meron kaming sex toy store. Sabi niya, parang owner siya ng sex toys na store. Sabi ba, gusto mo maglagay ka ng mga items dito? Ano naman, free yung rent, pero meron lang kaming commission. So, isa to sa mga shinare ni Paul dati sa akin. Sabi ko, parang sabi niya, makipag-partner ako sa mga ganyan, sa mga nagba-bachelorette and all. So, ang request lang din nung sex toy store was smaller item para pwede nilang ilagay sa mga, yun nga, parang bachelorette and all. So, gumawa ako ng smaller. Kanina palaki tayo ng palaki, tas lumiit, no? Ayan. Tapos ito, actually ito, out of nowhere, high school friend ko to nag-message, actually hindi siya nag-message sa personal, profile, nag-message siya din sa page. Tapos, sabi niya,
magpagawa daw ng toothless, ganyan. Siyempre, hindi na naman natin alam kung saan natin hahanapin yung toothless, pero umuo tayo, bahala na. So, yun. Tapos sabi lang din niya parang, buti naalala mo ko. Ay, parang naalala niya na magpagawa sa akin. Sabi niya, oo, sabi niya mas okay daw na. Saka kilala magpagawa para sure na hindi siya scamming. Yun. And ito, a few days before nung birthday ko, tinapos ko tong hat na to para lang pa-cute. Yun. And yun, tuloy-tuloy lang din yung ating bazaar sa, ito naman medyo lumipat tayo sa UP. And also, yung dito sa second photo, isa sa mga na-meet ko sa workshop, si Dalen, ano na din siya, partner crocheter na ng business ng crochet yarn. So, nagpo-produce siya ng stocks for my bazaars and siya yung gumagawa ng mga scrunchies and bandana. Ayan. So, yun lang. Tuloy-tuloy lang din yung bazaar natin. Tapos, nagkaroon din tayo ng another workshop for an event. Ito naman yung, ito yung isa sa mga bazaars ko. Actually, meron akong dyan, semi-kwento. Yung, itong girl na to, tita ko yan actually. Tita ko na matandang dalaga na naasar lang ng sister-in-law ko. Sabi, hinawakan kasi nila yung pototoy kasi nga nandun sa display. Sabi, oh, ano ba to? Ganun, ginagawa. Tapos inasar siya na sister-in-law ko. Tita, kailangan mo yan. Sabi niya. As a supportive tita, bumili siya. Kahit, bahala na. So binili niya yung pototoy. Yun lang. Side kwento. And then, yan, lang din. Na-meet ko si Jonah and yung mga vlogger friends ko from way back. Na medyo sikat na din ngayon. Nagbigay lang din ako ng gifts. Ayan, isa sa mga big opportunities din na naidulot sa akin ng business was to join Vloggy Mary's event noong September 20. Yan, nakasama ko dyan si Lad na very todo ang promote. Nakala mo siya yung ambassador. Ganun. Welcome to Crochet Yarn. Ganon. Kasama din namin dyan si Aniela. And yung friend ko from MMI, si Lai. Yan. Sino pa ba? Nandun din pala si Krill. Oo, may tumatawag kay Lad. Akala nila sila yung business partner. Business partner. Tapos ito yung story. Meron akong friend na nagpagawa ng QV. I'm not sure kung familiar kayo. So, pinagawa niya to. Kasalanan ko actually na hindi ko natapos on time. Na parang ang dami ko kasing ginagawa ng time na yun. So, nung natapos ko siya, parang nasa peak na ng galit yung friend ko. Na nag-message siya sa akin. Di na daw niya kukunin. Yung in-order niya and all. So, bilang mabait tayo na kaibigan, nirefund ko na lang yung bayad niya. Pero, guys, binibenta ko yun sa kanya ng mura. As after nung di na niya kunin, tinaasan ko ng presyo. Bahala kayo dyan. Yeah. Ayan. So, yun din. Tuloy-tuloy lang din yung bazaar and all. And, ayan, nandito lang din yung mga people na nagpo-post about the brand and syempre si Mr. Pototoy na masikat pa sa akin. And also ito, umorder yung kuya ko na from Israel ng hats pang pasalubong niya sa mga friends niya doon. This was supposed to be 10 hats, pero 4 lang yung natapos ko. Pero okay lang din naman, binayaran pa rin naman niya ako. So okay na yan. And then, yun, nagkaroon ako ulit ng bazaar, yung kwento ko nga kanina. And ito yung mga bumili din lang din nung day na yun. Tapos, yung bazaar, yung workshop na to, syempre may mga din doon, hindi lang beginner. So, nakilala ko din doon si Hailey, na isa din sa mga new partners for crochet yarn. So, 2 na sila. 3 na kami. Kaya na namin gumawa ng maraming pototoy, guys. Ayan, so, siya actually minor. So, pinaalam ko konti sa nanay. Sabi ko, okay lang po ba gawa ng ganito.
Sige, kung ano, go lang, ganyan. So, ayan. So, isa siya sa mga partners ko na gumagawa ng Patotoy right now. Ayan, isa din to sa mga naging good friends. Si Jillian, umorder siya ng 10 turtle coasters, tapos parang dinala yata niya sa, nung parang ng birthday yata siya, outreach yun. So, nagdala siya ng mga ganito. Sa La Union yata yung birthday niya, birthday outreach niya. And then, ito, isa sa mga message na sobrang kinilig ako. Kasi nga, ito yung from Lucky Chinatown. Sabi ko, parang minax kasi namin na parang 10 packs lang yung atin. Tapos parang nag-message siya parang few days before nung workshop. Sabi niya, yan, around 30 daw yung nag-register. Pero kailangan nila mag-waitlist ng mga tao. Ayan. And lastly, siguro na nagpakilig din sa akin. Wow. Ito. Ayan. Si Ruru na nandyan. Si Ruru. Actually, si Ruru, sobrang funny. Yung meet up namin. MMI kasi, meron akong mga seatmates. Hindi kami makabuo-buo ng group kasi parang 6 members. Ay 4 lang kami, kulang kaming 2. So nagiwahiwalay kami para sumali kami sa ibang group. So napunta ako sa group nila Ruru. Tapos out of nowhere, sabi sa akin ni Ruru, sabi niya, I manifested to be your group mate. Sabi ko, ano meron? Bakit? Sabi ko, tapos parang nag-explain siya na parang na-meet daw niya ako sa NAS Daily, ganun, NAS Daily Meetup, ganyan. Tapos nakita niya ako ulit sa MMI. So sobrang, totoo. May ganung tao. Sabi ko, OMG. Sabi ko, parang, sabi ko, are you sure? So, sa isip-isip ko, sobrang mind-blown ko lang na parang, ano meron? Wala naman ako, parang ako lang to. So, ako lang to. So, yun lang. Tapos, yun, parang, sobrang weird, pero sobrang happy nung feeling na parang, there's some people parang nai-inspire or someone na natatouch pala ng mga pinagagawa ko kahit kung ano-ano lang yung mga nagagawa kong projects. Yan. Oo, tama. Fate na nagkita kami ulit ni Ruru at nakausap ko siya, nachika ko siya, at ngayon nandito din siya. Ayan. And syempre, yung mga kwento lang din sa lahat ng mga kwento ko. Syempre may mga learnings din tayo dito, no? So parang feeling ko sobrang overtime. Pero bibilisan ko na ng konti. Yan. So meron ako ditong top learnings. So in top learning number 1 ko is to be consistent. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat nung di ba nakwento ko nga kanina, every weekend babazar ako. Every weekend, ginagawa ko lahat ng mga dapat kong gawin. Parang nagtatanim lang ako. Nagiging consistent ako sa branding ko. Naging consistent ako sa pag-post. Nagiging consistent ako sa lahat ng bagay na gagawin ko. So parang medyo binibuhan natin ng konti. Tapos, actually, nung nag-umpisa naman ako, hindi naman siya laging may sale. Hindi naman laging, okay, kumikita, ganyan. Parang, yung sa akin kasi, around pa nga siguro 3 months, after 3 months pa, naramdaman yung, may balik. Parang, may benta. Okay to, ganyan. So, I was so happy. Parang consistently doing the things that, parang yung mga tinanim ko was, parang naaani ko din after. And then next is always show up for yourself. Always show up kahit walang naniniwala sa'yo. Always show up kahit may naniniwala sa'yo. Always show up kahit dinadoubt ka ng ibang tao. Always show up kahit anong mangyari. Kasi, ako naman kasi, out of nowhere, parang out of a hobby, naging business siya. But, tinodo ko yung energy ko, yung time ko, tinodo ko, ginawa ko lahat ng mga bagay na parang aligned dun sa brand, dun sa business and all. Na parang kahit pagod na pagod ka na sa mga bazaars kasi sometimes umabot siya ng 12 a.m. and all, nagsushow up pa rin ako kinabukasan sa work. Parang kahit pagod na pagod ka, dun sa, physically, mentally na pagod ka na, nagsushow up ka pa din.
And then next on learning was to never give up. Never give up kasi nga, sabi ko, di ba nakakapagod? Nakakapagod mag-bazaar, nakakapagod gumawa ng mga products, nakakapagod ng mga... Actually, lahat naman ng, lahat naman ng field or lahat naman ng ginagawa natin nakakapagod. Pero ikaw sa sarili mo yung pipili kung ano ba yung gusto mong pagod na maramdaman. Yun. And few na lang to, build relationship. Ako kasi parang tatlong talent teams sa strengths na includer, relator, and empathy. Sobrang talaga ako on building relationships. And most of the time, yung mga nabibuild ko na relationship, madalas sila pa yung nagpo-promote ng brand, sila pa yung nagpo-promote ng business. Minsan sila na nga yung nagsasabi na, uy, dito ka mag-order, blah, 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 and all. Sila yung word of mouth, sila yung people who recommend you to people. Yan. And, ayan, be unique to be catchy. Sabi ko nga, di ba, yung kanina, yung kwento ni Mr. Pototoy, parang lahat ng mga crocheter gumagawa ng bouquet and all. Kailangan kakaiba ako kasi nga, parang ako talaga yung number 1 target market ng business ko. Kasi sobrang, inclined talaga ako sa anything custom. Nung bata ako, lahat ng mga gamit ko may pangalan ko. Lahat ng mga ginagawa ko kailangan kakaiba siya, different, gano'n. So, anything, dapat maging unique ka and very authentic ka dun sa brand na binubuo mo or dun sa business na gusto mong ituloy-tuloy and gawin. Ayan. And lastly is yung systems. Ito natutunan ko lang din because of all the people na nakasurround sa akin. Na parang kapag sa business mo, dapat most of it, except dun sa mga paggawa na talaga manual, is systemize mo or automate mo or i-delegate mo. So, syempre, naman tayo, pabibo, ganyan. So, trinopa-tropa natin si Sev, ganyan, si Mariel, yung mga taong magagaling sa systems kasi hindi naman talaga tayo magaling sa systems, di ba? So syempre, sinulit ko lang din yung mga free pa-workshop, mga free, basta yung mga free na parang pwede ako matuto sa kanila. So, eventually, yun, nagkaroon ako ng budget pambili ng template ng Notion. So, bumili ako kay Mariel. Tapos, in-integrate ko lang din yung mga ibang templates from Sev para mag-apply siya dun sa system na binubuo ko. So, yun, parang dahil din sa mga natutunan ko from Sev, kila Louie, sila Lad, yung mga systems na natutunan ko sa net, in-apply ko lang din kung ano yung applicable din sa business ko. And, ano ba yung next kong slide? Ayan. So, actually, after nung learning, syempre, kailangan tayo may mga pa-thank you. Thank you dun sa mga taong nandun when I was starting. Thank you dun sa mga taong nandyan until nag-fly or ano ba tawag dun? Parang momentum is there. So, yun. Wait, so ito na yung mga pictures. Kung wala man kayo sa pictures, I'm so sorry, pero gusto ko nag-explain yung includer ko. Pero ayan, so siguro explain ko lang din isa-isa. Si CJ, isa to sa mga, tahimik lang na friend, pero pag nagchichikahan kami, parang dami namin na pagkukwentuhan. Different things, business, personal, and everything. Kung ano-ano pa. And nandiyan din si Nikki, inspiration to play big, to be intentional. Si Coach Ayet, sobrang daming na-share na business ideas, mentorship, and all. Si Ever, syempre isa sa mga naging coaches dun sa isang nabanggit ko kanina na attendant ko, which is the SLS. Si Mommy Teen na sobrang supportive and all. Si Coach G, and Coach Ron na nasa baba. Sila yung nag-introduce sa akin ng strengths na sobrang gamit. Nag-introduce and nag-immerse sa akin about strengths na sobrang gamit for me. Yung next picture, yung MMI buddies na parang naging accountability buddies ko din. Through all the things na about anything.
minsan mga kano lang din yan. Ano yun? Kakwentuhan and all. And also yung small group na small steps. Yan. And then si Well, si Hannah, si JR, and Faith. So yan sa mga din, small group na pag may mga wins kami, nagsisendan lang kami ng mga photos, ganito, ganyan. And syempre, yung favorite model ko, si Ella. Si Ella na sa lahat ng mga projects ko, siya yung model. And syempre, nandyan din yung kuya ko na sumusundo sa akin sa lahat ng bazaars ko. Sa tuwing lagi akong ginagabi, nandyan siya para sumundo at naghahatid. Yun. And of course, syempre, yan, ito lang din halos yung mga close friends and family ko. And yan. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung passionate creators, di ba? Passionate creators nag-build, nag-connect sa lahat halos ng mga different aspects na nagawa ko in life. And of course, yung person na nag-introduce sa akin ng passionate creators was Ate Dia. Ate Dia na out of nowhere nag-message sa akin kasi pareho namin fina-follow si Louie nung time na yun, 2020. Sabi niya, uy, gusto mo sumali sa group namin, ganito, content creators, blah, blah, blah. Okay, sige, go, push, bala na, sabi ko. And then, nandun ako. Nakapasok ako sa passionate creators and all. And dahil nga sa passionate creators, ang dami kong na-meet, ang dami kong nakapag-connectan na businesses and all. And ito yung mga, some of the things na nangyari. Syempre, because of passionate creators, na-discover ko about strengths, coaching. Yun nga, naka-attend ako ng SLS, na-meet ko si Coach Harry, naging pinuno pa ako ng ARES for 6 batches. Yan, si Coach Ayet na nagme-mentor sa akin, who always generously gives me ideas, things na sinashare niya din sa akin. Na-meet ko din si Mark and Nikki. Nakapunta ako sa MMI ng libre dahil sa passionate creators. And na-meet ko din yung mga new friends ko from MMI. And also, dahil din sa passionate creators, na-meet ko yung, sobrang recent ng photo, Vloggy Mary Group. So, yan yung photo namin dito sa Bacolod. And because of all the things na nag-connect, sabi nga ni Louie, ano nga yan, Louie? Nakalimutan ko na, pero about butterflies. Na parang you have to create Louie, help! Stop catching butterflies. Ilang beses mo na yung napakinggan. Butterfly. Create a garden and attract them instead. Fly the butterfly. Fly the butterfly. Ayan, parang, yeah, you just have to create the garden para mag-attract ng people na aligned sa mga decision mo sa buhay, aligned sa mga ginagawa mo and all. And lastly, above everything na external sa buhay ko, of course, ay mag-next. Ayan. Tumibay lang din siguro ako sa buhay na to because of these 5 women in my life were very independent, very very generous in their time and all na sa pagpapalaki sa akin. So ito kasi yung mga tao na sobrang close sa akin. And sila din yung nag-mold sa akin growing up. And yung photo na to, ito yung lola ko na nagturo sa akin when I was younger. And hopefully, masaya siya sa mga na-share ko today. And hopefully, masaya din siya dahil nakakontinue ko din yung legacy ng mga tinuro niya sa akin. Yun lang yata. Ay, meron pa ba? And of course, what's upcoming to sa business? Syempre, medyo nakaipon tayo ng konti. So, meron na akong pambayad ng ating website na gumawa si Jen Estilo of Canva Concept. So, what's upcoming? Hindi pa siya tapos, pero working on our website and hopefully ma-launch na din namin soon. And, babalikan ko lang din siguro yung title ko. It started because of a failure, but ang last lines ko for tonight is, it will all make sense one day. Sabi ko nga, minsan nababaliw na ako sa buhay ko kung ano ba yung papupuntahan ko, ano ba yung path na para sa akin. Pero, right now, nagme-make sense siya
kung bakit ako pinatibay, kung bakit ako pinahirapan sa mga decisions ko, kung bakit gulo-gulo yung mga nagiging distractions ko sa buhay before. And yun, thanks for viewing daw. And yun nga, it will all make sense one day. Kaya nagme-make sense na siya kasi parang nire-rip ko lahat ng mga naging mga tinanim ko before actually hindi lang sa business sa personal growth, sa personal life, and sa business, especially sa business. Kasi nga, wala talaga sa amin nagbe-business Parang ako talaga from scratch, itinawid ko, iniluha ko, iniyak ko, lahat ng lahat ng dapa, parang, kinary on ko. Pero at the end of the day, I'm so happy na tinuloy ko. I'm so happy na nadurog yung doubt ko sa sarili ko. Kasi nga, yun pala yung purpose para sa akin, na parang I have to continue this because ito yung parang hinanda para sa akin. Ito yung kaya ako pinatibay ng mga, lahat nun, yung nadapa ako, lahat ng mga hirap and all. Kasi mag-make sense siya one day. And yun lang. Thank you so much for listening. Wow! Oh, may palakpakan ba dyan?